Hi guys, this is Matt and welcome to Motospike Adventure. So, nandito tayo ngayon para pag-usapan kung ano yung mga nilalaman ng YouTube channel natin. And, syempre, a basic introduction of myself. Alright? So, before we start, gusto ko lang pasalamatan kayo guys for stopping by to watch this video. And I hope na mag-enjoy kayo. So, my name is Matthew, but you guys can just call me a Matt. And I am a former student and at the same time former athlete. So yun nga guys, no, isa po akong student athlete before start no elementary days ko, and simula nung high school, senior high school, and then nung nag-college ako. So guys, ba't ko nasabing former student, no, and a former athlete? Well, sa ngayon kasi nag-stop ako nung first year college ako dito sa may Rizal Technological University sa may Boni. Pero may balak pa naman ako tumuloy actually doon sa pag-study, and at the same time gusto ko rin natuloy yung sports ko. And one interesting about me guys is I play sepak takraw. I know some of you na hindi masyado familiar doon, pero i-explain ko sa inyo na mabilis lang. Ano? So, sikat na sikat daw noon yung sipa. Isa alam natin yan, yung tingga, yung may balat ng candy na naging tali ng ano, matawag din, basta yung straw. Yun. Until 2009, ito na talaga yung legit na national Philippine sport natin, which is replaced by armies. Kasi based sa Google, sabi Republic Act 9850, pinalitan na yun ng, or hindi talaga siya actually replaced kasi nga sabi, di ba, hindi naman talaga siya declared. Ano ba yung sepak takraw? Para na siyang volleyball guys, pero tatlo lang yung player doon. Meron ditong setter, meron spiker, at meron ding tekong siya yung nagsa-service. Same lang sa volleyball, 3 touches, pero sa sepak is pwede kang 3 touches pabalik. So kahit tatlo kayo, ikaw lang sumisipa 3 beses, ibalik mo na. Parang ganun. Same concept, may mga outside, inside, mga ganun. Pag-usapan naman natin kung anong meron sa channel na to. Ba't natin ginawa ito? Hindi naman talaga ako pala video na tao. And wala akong confidence pagdating sa camera. Kahit nga picture lang yan eh. Wala talaga akong confidence guys. Kaya ako sinimulan to, na-inspire lang ako sa mga papanood ko lang sa YouTube. Ganon na ang taas naman ng confidence nila. Nagagawa nila yung mga ganung bagay na parang hindi ko magawa kahit na kaya ko siyang gawin dahil meron ako nun. For example, merong isang motovlog na napanood ko noon na okay lang yung gamit niya, cellphone lang actually. And then, ano lang yung mga meron siya, yun lang yung nagagamit niya. And ang kinakalabasan maganda and nakaka-inspire kasi pupunta niya yung mga iba't ibang lugar, especially mga pinapanood ko is about moto camping. And then meron din ako isang kilalang content creator na kino-content niya about sa sports niya, which is din katulad din ng sports ko. So shoutout sa'yo Kuya Liklik Dominic Historias. Yan na lang dito, yan, check nyo na lang yung kanya Facebook para makita nyo yung mga magagandang content niyan. Hindi lang naman si Kuya Liklik yung mga nagpa-inspire sa akin. Nandiyan din si Kuya Choi, si Araw-Araw Takraw. Nandiyan din si MJ Takraw. Dumadayo pa from Mindanao. Pupunta ng Luzon para lang makanood ng laro and ma-videoan yung mga malalakas na player para ma-promote yung sports namin sa bansa natin, sa Pilipinas. And syempre, si Amegang Tunay, isa siya sa mga naging trainer ko sa Bayback sa Artivo ko. Siyempre, gusto ko rin ma-inspire yung ibang tao na gumawa din ng mga masayang bagay na hindi nila magawa sa ngayon dahil alam naman natin na hindi naman talaga lahat ng tao is may confidence. Pero siguro ibang tao na gusto kong mag-camping, ito, ganyan. And hindi niya magawa dahil nga first, yung confidence o yung nagpapapigil sa'yo kung bakit ayaw mong gawin, kaya nyo rin. Kahit hiyang-hiya na ako sa sarili ko ngayon, kaya nyo rin.
So ayun no, straight to the point na tayo regarding sa ating YouTube channel. Gagawa tayo ng mga content na kung saan is mag-record lang tayo ng mga short clips, biyahe, mga funny videos, if meron man, no? And then, wag naman sana mangyari. Pero yung mga mahagip natin na accident na baka makatulong tayo to, alam mo yun, like, masishare natin siya sa media and para na rin sa awareness na ibang tao na lagi tayong mag-iingat. And then, the next is Spike. Gaya ng kwento ko kanina, guys. I'm an athlete before and I want to use my voice, I want to use my talent, I want to use this video to promote the sepak takraw sports to our country. Kasi sa totoo lang talaga, hindi naman talaga sikat sepak takraw dito sa Pilipinas, diba? And the last ADV, which stands for adventure. Ito na yung mga tinatawag natin na adventurous trip, guys. Yun na, pupunta na tayo sa camping, pupunta na tayo sa kung ano naman trip natin, nature, yan, mga ganyan. So, guys, meron pala kaming ride sa Cagbalete sa November 27. Gagawa ko ng content yan, guys, para makita nyo kung ano yung maganda sa lugar na yun. And gagawa tayo na review, no? Kung okay ba siya puntahan for camping or for yung mga resort naman doon na pwede nyong stayan. So, abangan na lang yung video na yun, guys. So, bago natin i-end yung video na to, guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga gamit na meron ako pang vlog. Para na rin sa mga magsisimula, para may idea kayo, no? Kung ano yung mga essentials and other things na kailangan nyo bilhin muna. Pero hindi ko sinasabi na bilhin nyo kung ano yung meron ako. So, first, ito nga pala yung aking Ray-Ban Meta. Yan. Makikita nyo, guys, meron siyang camera sa may gilid. Eh, nandito yung power switch niya. Ayan. So, guys, syempre dahil may camera to, kaya ko mag-record dito gamit itong salamin na to. Kung i-record ko man to. Well, bigyan ko ng example. Hey, Mera. Start recording. Yan. Kung makikita nyo, guys, merong LED dito sa gilid. And ayun, nag-i-indicate na recording na siya. So, meron na rin siyang built-in mic, built-in headphones. Yan, dito sa may gilid. So, kahit magpatugtog kayo, magka-calls man kayo, yan, marinig nyo siya dito and makakapag-usap kayo, no? Gamit lang yung salamin na to. Pakita ko din sa inyo, guys, yung case kung paano siya charge. So, stop recording muna tayo, no? Hey, Mera, stop recording. Yan, nawala na yung ilaw niya. It means na tapos na yung recording mo. Ito nga pala, guys, yung case ng salamin na ito. So, pag binuksan natin siya, iilaw siya. Ayun yung battery indicator ng case na to. Para siyang, AirPods lang, no? Na ilalagay yung salamin dito sa loob. And then, kusa na siyang mag-charge. So, meron tayo dito mga fiber cloth, pampunas ng salamin. And, kung makikita nyo sa loob, yan. Ayan, dyan nyo itutok yung ito, yung nasa ilong ko, sa taas ng ilong ko, para mag-charge siya. Siyempre, yan, Ray-Ban Meta yan, guys. And for next na gagamitin natin for vlogging, pag magka-camping tayo or kapag maglalaro tayo ng sepak takraw is meron pa tayo isang gamit. Which is yung gamit ko ngayon, no? Ang gamit ko ngayon, guys, na camera is the DJI Osmo 360. So, 360 na yan, guys, and pakukuha ko na kung ano yung angle na gusto ko. And syempre, last but not least, ang ating DJI Flip drone or the smart drone. Baka siya smart. Well, na-explain ko sa inyo baka siya smart na. Itong drone na to, guys, hindi na siya basta-basta i-remote. Meron na rin siyang actually sensors for automatic capture. Yan, pag binuksan ko siya, mag-open siya. Yan. And pwede ko na siyang gamitin actually, kahit wala ako remote. Pwede niya ako sundan, pwede niya akong nakalipad na siya dito yung nakatutok sa akin, which is ang tawag din is spotlight.
Meron din siya iba't ibang features like helix, boomerang, droney, rocket. Kung alam niyo yun guys, or may idea kayo sa drone, well, magiging familiar kayo doon. So, ayan, ito yung mga ginagamit ko pang drone shot. Dito, sa labas, yan, ginagamit ko to actually pang record sa mga urban settings, like katabi lang naman to ng Makati, ang daming building, and ginagamit ko to for sunset or sunrise. Ito rin yung gagamitin natin guys pang highlights sa rides natin sa Cagbalete at sa ibang camping sites na mapupuntahan natin. Okay, so isasara ko na siya. At ang mangyayari, isa yun sa mga features itong drone na to guys, at tiklop siya. Isipin nyo parang siyang electric pan o gulong ng bike, and then pag sinara mo siya, kusa na rin siya mamamatay. Same features na pag inopen natin siya, magbubukas na rin yung drone and ready to fly na siya. Pero I recommend guys na gumamit kayo ng remote. So meron tayo ditong remote, DJI RC N3. So gamit lang natin is itong remote na to, tinatanggal lang yan kasi kakabit dito. Ganun lang yan guys. So meron dito cinematic, merong normal mode, and meron ding sports mode. At yung switch nya, tatlo na lang pala yung indicator ng battery ko, which means nasa 70% pa siya. So good to go pa to kasi matagal naman tumulobat. And syempre guys, kapag gagawa tayo ng video, wala naman tayong editor dito, wala rin tayong wala naman tayong makukunan kasi wala pa tayo pang bayan para sa mga ganun. Pero I can assure you guys na quality yung mapapanood nyo. And yun lang yung mga gamit na meron ako sa ngayon. Pero i-share ko naman yung mga gamit ko pang camping guys sa next video, kasi magte-test tayo, no? Pati yung motor natin, papakita ko sa inyo kung ano yung gamit natin. Baka mali mo parehas tayo ng motor, then gusto mo mag-camping pero nababahala ka, baka hindi kaya, no? Well, sinasabi ko sa'yo, kayang-kaya ng motor mo yan. Papakita ko sa inyo yung motor. Try natin siya i-set up yung mga pang-camping ko kasi nagre-ready na rin talaga kami actually para ma-estimate namin yung mga dadalhin, mga hindi dadalhin, mga kasya at sa hindi. Well, ganoon naman talaga dapat, no? Itetest natin yan sa next video natin. Na-experience ko na rin na wala akong ganong gamit, so mahirap siya. So, sa next video, if papanoorin nyo man, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung dapat nyo dalhin para sa camping nyo. Okay? At bago mag-end itong video natin guys, please share, subscribe, and hit the notification bell para aware kayo sa next video natin. And syempre, if meron kayo suggestions, recommendations, please comment down below. And thanks again for watching guys. Bye bye.